Gusaling Atienza, Ghost Encounter sa Gusaling Atienza. Magandang gabi mga nangingilabot na haribon. Sa ating pagsasama ngayong gabi, ihanda ang inyong sarili sa isa na namang kwento ng kababalaghan sa episode 4 ng Kasama Mo Ako, mga kababalaghan sa pamantasan. Mga hiwagang walang kasagutan at mga pangyayaring nagpapakilabot sa kaloob-looban. Sa dilim ng gabi, sa katahimikan ng inyong paligid, nandito kami upang buksan ang pinto ng takot at pagsisid sa mga misteryong nagtatago sa Gusaling Atienza. Huminga ng malalim, pero wag kayong masyadong kakampante. Nagbabalik ang inyong gabay sa dilim, at ito ang Ghost Encounter sa Gusaling Atienza. Si Carlo, isang estudyante na parte ng organisasyong pang-teatro, ay dumalo sa isang workshop na pinamagatang Layag Workshop. Dumating ang ikalawang araw nito. Siya ay umalis sa workshop ng 5 p.m. dahil sa kanyang klase. Siya ay nagtangkang bumalik ng 7 p.m. sa Gusaling Atienza o GA dahil ang pagkakalam niya ay nandoon pang tumatambay ang kanyang mga kaibigan. Umakyat siya sa second floor at doon niya nakita kung gaano ito kadilim at tila mabigat sa pakiramdam, ngunit pinaliwala niya iyon. Napagpasyahan ni Carlo na mag-restroom para magpalit ng damit sa kadahilanang kakatapos lang niya umattend sa kanyang pathfit class. Hanggang sa kalagitnaan ay nakarinig siya ng tunog na para bang may nagkwekwentuhan ng mga estudyante at mistulang kaboses ng kanyang dalawang kaibigan. Iyon ang bumagabag at ipinagtaka niya. Paano maririnig? Nasa dulo ng hallway ang room ng workshop. Pakiwari niya sa kanyang isipan. Pinagsawalang bahala niya iyon at sinabi sa sarili na baka ibang estudyante lamang iyon na nagpa-practice mula sa ibang room. Ngunit, hindi naalis ang pagtataka sa kanyang sarili. Iniisip na bakit niya maririnig ang mga usapan kung malayo ang restroom at sarado ang mga pintuan? Sa kabilang banda ng pagtataka, hindi niya na lang ulit inisip yun hanggang sa buksan ni Carlo ang cellphone niya. Nanlaki na lamang ang kanyang mata nang mabasa ang mensahe mula sa mga kaibigan niya na kasama sa workshop. Nasa UAC na kami. Sa isang mensaheng iyon, nanlamig at nanginig sa takot ang buong katawan ni Carlo. Doon niya napagtanto na siya na lamang ang nasa Gusaling Atienza. Halos talunin niya ang hagdan makababalang. Iyon ang gabi na muntik na maging kwento ang binata. At dito nagtatapos ang ating gabi ng mga kwentong nakakatakot na nakapaloob sa misteryo ng mga gusali ng PLM. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa madilim na bahagi ng ating imahinasyon. Huwag kalimutang isara ang mga bintana at siguraduhin ding nakasara ang mga pinto. Dahil sa mundong ito ng mga kababalaghan, hindi natin alam kung anong nakaabang. Mag-ingat at magmasid sa paligid dahil ang takot ay maaaring nandyan lang, nakatago sa dilim. Hanggang sa muli, mga haribon, magandang gabi at matulog ng mahimbing kung makakaya. Tandaan, hindi lahat ng boses na iyong naririnig at aninong nakikita ay kaibigan.